Look at how the new generations argue their case. Tuwa na huli. Meron siyang kahalintulad sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Ganito. Is the neighborhood, and you are not welcome. That's why I need to be here. O, di ba? Magkapareho yung act. They do not want to be understood. They just want to dominate. Sundin nyo lang sila. Kung ano yung gusto nila, yun na yun. Wala nang usap-usap. Diba? Wala nang kompromiso. Gusto nila, gusto lang nila. And dapat silang sundin. How is that being an adult? Or preparing yourself at least to become adult? Hindi mo kaya makipag-usap, hindi mo kaya makipag-diskusyon, hindi mo kaya makipag-argumento nang hindi ka nagmumukhang engot. Ito pa yung isang example ng kung paano sila makipag-argumento. I am going to spend the next minute screaming because that is what is going on in here. That is what the trans genocide in this country, in this city, has brought me to. O, di ba? Anong ginawa ng pagsigaw nyo? Nakatulong ba yung pagsigaw nyo para maintindihan kung ano yung argumento nyo? Nakatulong ba yung pambabastos nyo doon sa ibang tao para maintindihan nila kayo? You claim modernity, yung pagiging moderno sa generations nyo, but there's nothing modern in that. Diba? Nagmukha lang kayo engot. Nagmukha lang kayo entitled. Pero wala naman kayong arit. Wala naman kayong argumento. So, paano kayo seseryosohin? Diba? Punta kayo sa kalsada, babastusin niyo yung polis. O, diba? Sinong siseryoso sa inyo? Wala. Kayo-kayo lang. Kasi total, dyan naman sa grupo nyo, kayo-kayo lang rin yung naghahadaan ng ego. Wow, ang galing mo. You're so great. You're so talino. You're so bright. O, diba? You do not want to accept other people's criticism because you will be forced para magbago, para mag-improve. Mas madaling magsisigaw sa kalsada ng walang katuturan, walang silbi, kesa gumawa ng argumento at makipag-usap ng maayos. Good luck, Pilipinas. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.